itinatali ang buwan ng Abril bilang espesyal na buwan sa KWF dahil sa dalawang kadahilanan. Una, dahil sa proklamasyon bilang 964 na nilagdaan noong 1997 na nag-aatas sa KWF na pangunahan ng taon-taong pagdiriwang ng araw ni Balagtas. At dahil sa proklamasyon bilang 968 na nilagdaan ng 2015 na nagtatalaga sa buong buwan ng Abril bilang buwan ng panitikan na magkatuwang na tinataguyod po ng MDDB, NCCA at ng KWF. At bilang pagpaparingal po sa buong buwan ng Abril, akin pong inihaharap ang mga gawain na ilan po ay naisagawa na at ang ilan isasagawa pa lamang ng Komisyon sa Wikang Filipino para sa pagdiriwang ng Buwan ng Panitikan 2025 na may temang Sikat Panitikan, Kultura at Panitikan ng Kaunlaran. Meron po kaming pagbubukas na lektura at serye ng mga webinar. Ito po ay libre at bukas sa lahat ng mga nais tumahok at makatatanggap po lagi ng e-sertipiko. Ang naging tagapanayam sa pagbukas na lektura ay si Profesor Felipe M. De Leon. Tinalakay po niya ang ating tema, ang Sikat Panitikan, Kultura at Panitikan ng Kaunlaran. Ito po ay kanyang tinalakay noong 3 ng Abril, alas 10 ng umaga. At para naman po sa serye ng mga webinar ng Komisyon sa Wikang Filipino, lagi po itong gaganapin tuwing Lunes, alas 10 ng umaga. Para po sa unang serye, tinalakay po ni Dr. John Remigio Teodoro ang paksang pagtanaw sa pagsulong ng literaturang God sa pag-unlad ng bansa. Sa ikalawang serye naman po ng webinar, katatapos lamang po noong nakaraang kahapon ay tinalakay po ni Dr. Eugene Y. Evasco ang paksang mga trend at hamon sa pagtuturo ng panitikan sa kasalukuyan. At inaanyayahan po namin kayong lahat na manood at makisa po sa ikatlong serye ng webinar. Ito, tatalakayin po rito ang paksang panitikan at wika pagpapalaganap ng Filipino Sign Language sa pagsulong ng inklusibong lipunan. Tatalakayin po rito ang kahalagahan ng RA 11106 o Filipino Sign Language Act. At gayon din, inaanyayahan din po ang lahat para sa ika-4 na serye ng webinar na pangungunahan o tatalakayin po ni Professor MJ Rafal ng PUP ang mga lihim na bayani ng panitikan. At nais din po namin ibahagi na noong 2 ng Abril ay matagumpay pong naipagdiwang at nagunita ang 237 kaarawan ni Francisco Balagtas sa 3 mahalagang lugar sa kanyang buhay. Una po ay naganap ang pag-aari ng Bulaklak sa Francisco Balagtas Memorial School sa Balagtas, Bulacan. Naganap din po ang pag-aari ng Bulaklak sa Liwasang Balagtas, Pandacan, Maynila. At ang pinakahuli po ay ang pag-aari ng Bulaklak sa Hardin ni Balagtas sa Orion, Bataan. At nagpapasalamat po kami sa NCCA at na naging bahagi rin po ng pag-aari po na ito. Bilang, sabi nga po kanina, ay bilang pagbukas o pagbubukas po ng buwan ng panitikan. Bukod po sa mga nabanggit kong lektura, webinar, at paggunita po sa araw ni Balagtas, mayroon pong institusyonal na gawain ang Komisyon sa Wikang Filipino na taon-taon po namin isinasagawa. At ito po ang tertulyang pampanitikan. Kaya naman, malugod po namin kayong ginaanyayahan sa 20 tertulyang pampanitikan na pangungunahan po ng Sentro ng Wika at Kultura sa iba't ibang state universities and colleges po sa buong bansa. Antabayanan lang po natin ang ilang mga paskil o maaari pong bisitahin ang page ng NCCA at ng KWF. Naroon po ang mga schedule po nito para maaari niyo pong daluhan. Ang kagandahan po nito ay lahat po tayo ay maaaring dumalo kahit na po sa iba't ibang panig pa po ng bansa ito gagawin. At sa pagpapatuloy, ang kulminasyon ng gawain ng Komisyon sa Wikang Filipino para sa pagdiriwang ng buwan ng panitikan ay gaganapin po sa KWF Gabi ng Parangal. At ito po ay gaganapin sa 28 ng Abril, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. At tutukuyin pa po namin kung ang lunan po nito. Dito po ay gagawaran ng mga nagwagi sa mga timpalang at gawad na maaga pa lamang po ay binuksan na po namin sa publiko at dito po ay gagawaran namin sila. Una, gagawaran po namin ang mga nagwagi
sa tula tayo. Ito po yung pagsulat ng mga katutubong tula na Jonah, Dalit at Tanaga. Gayun din ay gagawaran ang nagwagi sa dula tayo, pagsulat ng dulang tandem, duo. Dula tayo, pagsulat ng dramatikong monologo. At gagawarin din po ang mga nagwagi sa timpalak sa tulang senyas, ang kauna-unahang timpalak sa pagtula gamit po ang Filipino Sign Language. At gagawaran din po ang mga nagwagi sa talaang din po, Makata ng taon 2025 at ang Dangal ng Panitikan 2025. At muli, nagpapasalamat po kami sa mga ahensya ng pamahalaan na nagkaloob po ng kani-kanilang mensahe, bunga po ng matagumpay na pakikipag-ugnayan ng Komisyon sa Wikang Filipino sa iba't ibang ahensya at lokal na unit ng pamahalaan. Nagbigay po ng kanilang mensahe sina Punong Bayan Antonio Raimundo Jr., ang Punong Bayan po ng Oriol, Bataan, Gobernador Daniel Fernando ng Lalawigan ng Bulacan. Nagkaloob din po ng mensahe si Chief Justice Alexander Hezmundo, House Speaker Martin Romualdez, Senador Mig Zubiri, Senador Win Gatchalian, Senador Risa Ontiveros, Senador Bong Revilla, Senador Bongo, Senador Joel Villanueva, Senate President Francis Escudero, Vice President Sara Duterte Carpio at ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At bilang pagtatapos po, narito po ang kalendaryo ng gawain ng Komisyon sa Wikang Filipino para po sa paggunita ng buwan ng panitikan. Makikita po natin sa aming kalendaryo ang aming nabanggit, ang aming natalakay na isang lektura, 4 na serye ng webinar, 20 tertulyang pampanitikan at ang KWF gabi ng parangal ng pagpaparangal po sa mga lagodi, sa mga timpalak at gawad po na aming nabanggit. Kaya naman po sa ngalan po ng Komisyon sa Wikang Filipino ay nagpapasalamat po kami sa lahat po ng lumahok sa mga timpalak at gawad, sa mga hurado po na naging bahagi po ng aming mga timpalak at gawad. Gayon din po sa mga media na walang sawang sumusuporta po sa Komisyon sa Wikang Filipino, maging buwan ng panitikan nito, buwan ng wika, at sa lahat po ng mga gawaing pangwika ng aming komisyon. Kaya naman po, bilang pagtatapos, binabati ko po ang lahat ng maligayang pagdiriwang ng buwan ng panitikan. Maraming salamat po, Ms. Anne.